Nais niyo ba malaman tungkol sa babalik ng Panginoon sa alapaap? Ito ba ay neutral na kahulugan ang bababa ng Panginoon sa alapaap? O sakuna ang darating? Alamin natin sa video na ito. Mapapalang araw sa inyo lahat mga kapatid. Ako si Angelo Bangloy. Ito ang aking presenta. Sa video na ito ay pinamakatang Bible Exposition and Critics na kung saan na ibubunyag lahat ng mga misteryo sa Biblia na hindi nyo malaman. Ang topic natin na ito ay paano kaya mangyari yon kapag bababa ang Panginoon sa alapaap. Ito ang pinaka hot topic sa araw na ito. Bago bang simulan ang video na ito, i-subscribe niyo, in-like at in-on ang notification bell para sa update. So tara na at talakayin natin ito. Old Testament, may binabanggit sa Biblia sa Zacarias Kapitulo 14, 1 hanggang 5 na kung saan na propesiya ni Propeta Zacarias tungkol sa pananakop sa Jerusalem bago pang tumating ang Mesiyas. Sabi niya sa Zacarias Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 5, narito isang araw darating para sa Panginoon, ang samsam na kinuha sa inyo ay paghahati-hatian sa gitna mo, sapagat aking titipunin ang lahat ng bansa upang lumaban sa Jerusalem, at ang lungsod ay magsasako. Ang mga bahay ay lulooban at ang mga babae ay pagsasamantalahan. Ang kalahati ng lungsod ay bibihagin, lugit ang ng lalabi sa bayan ay hindi aalisin sa lungsod. Kung makakayo'y lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansa iyon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng labanan. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa tagong silangan, at ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya sa silangan hanggang sa kanuran, sa mamagitan ng napakalawak ng libis. Ang kalahati ng bundok ay manlilipat sa tagong hilaga, at ang kalahati ay sa tagong timog. At kayo'y magsisitakas sa libis na aking mga bundok, sapagkat ang libis na mga bundok ay aabot hanggang sa asal. Kayo'y tatakas gaya noong kayo'y tumakas mula sa lindol na mga araw ni Uzias na hari ng Juda. Pagkatapos ang Panginoon kong Diyos ay darating kasama ang lahat ng mga banal. Kaya sa bersikulo na ito, gaya na sinabi ng kanina, na kapag nagsisimula ng dimaan sa pagitan ng mga dayuhan at sa Jerusalem sa lalawigan ng Juda, upang lahat ng mga tao na niniraan doon sa Jerusalem ay bibihagin, salakayin at kinuha lahat ng mga pangailangan doon sa templo. Doon na nangyayari yon sa mga noong sinang Nebuchadnezzar, ari ng Babylonia, upang aangkinin ang Jerusalem na mula sa pagkahari ng Juda na si Zacarias. Kaya nga, ito ang napapakita ng tanda ng babalik ng Panginoon na nasa alapaap. Doon sila ay
mapahamak sa lahat ng mga ninirahan doon sa Jerusalem. At pagkatapos yun, saka lang na darating ang Mesiyas na kung saan lahat ng mga taon ay tumakas na sa digmaan o anuman nang guusig upang nanirahan doon sa mga sakana na lupain. Ito ang sinabi sa Zacarias 14, versikulo 1 hanggang 5. Sa Joel 2, versikulo 31, sinabi, yun ang tumutukoy yun sa nadidilim ng araw, sa mamagitan na pagtakpan ng araw ng buwan. Kasi yung tinatawag ng solar eclipse na sinasabi ng karamihan ng mga tao. Yun ang mapapakita ng kakilakilabot ng araw ng patating ng Panginoon. Diba? Yun ang napapakita yun sa mga sakuna ng darating. Sa New Testament naman, ito ang binanggit ng Panginoong Jesus tungkol sa sinyalis ng babalik ng anak na tao na sa lapaang. Sa Mateo 24:29 hanggang 31. At pagkatapos na paghihirap sa mga panahong iyon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi mabibigay ng kanyang liwanag, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit, at yayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Pagkatapos ay lilitaw at tanda ng anak na tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak na tao na tumarating na nasa mga lapaap ng langit na may kapangyarihan at takilang kaluwalhatian. Isusuko niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tulong ng trumpeta, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa mga bersikulo na ito ay yun ang babalik ng Panginoon na nasa alapaap, na kung saan na lahat ng mga angkan ay nagsisitangis at nanganganip-nalipin matapos ng sumapit ng mga sakuna. Tingnan nyo mga kapatid, ginawa literal ang kahulugan ni Pablo sa Biblia na isusuko niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tulong ng trumpeta, at kanina titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila, ay ginawang literal ng kahulugan na gaya ng binanggit doon sa unang Tesalonica 4:17 na nakakawin daw na hangin patating ng Panginoon na nasa alapaap. Diba? Yun ang haka-haka ni Pablo sa Biblia. Kaya nga mga kapatid, hindi yun na literal na kahulugan na sinabi ng Panginoon Jesus. Dahil na nabanggit rin sa 1, diba? Kung hindi ako nakakamali, na kung saan na sinasabi niya lahat ay pawang espiritual lamang. Diba? Kaya nga, kung babasahin natin sa Biblia na sa Mateo 24:29 hanggang 31, na hindi pala yun na literal, kundi yung mga sakuna na darating bago pang titipunin lahat yung mga naliligtas na sa sakuna. Diba? Ano pa kaya yung mga sakuna na patating sa kanyang babalik sa alapaap? Nakakabanggit yon sa Apokalipsis Kapitulo 8 hanggang 9, na kung saan na inihipan ng mga anghel ang 6 na trumpeta. Yung 6 na trumpeta ay yung mga sakuna na darating. At 7 trumpeta naman ay yung ang kanyang pabalik na bilang katawan taon tumutukoy doon.
at siya ay nagahari sa langit, diba? Mapakailaman. Kasi ang babalik ng Panginoon ay babalik din ang ganyang kaharian sa langit. Ibig sabihin yun ay kapag nagsisimula na ang gawain ng Diyos sa lupa, doon nagsisimula na ang gawain din sa kanyang kaharian na magnanaog na mula sa langit. Diba? Ito ang isang hindi kanitiran ang kahulugan tungkol sa propesya na ito. Kaya paano kaya mangyari iyon sa patating sa babalik ng Panginoon na nasa lapaap? Gaya na sinabi ko na mga senyales na kanyang babalik ay sabay-sabay lahat at tutupukin lahat ng mga lupa, diba? At yung mga tao ay mabubuti ay maaari sila ay kantimpalaan at yung mga masasama ay dapat parusahan, diba? Yung mga tao ay namapahamak sa sakuna ay doon sila natatangis at nangangalipin dahil sa kanya, ayon sa Apokalipsis 1:7. Tingnan ninyo, siyang tumarating na nasa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umuulos sa kanya at lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. So napakalinaw na sinabi sa Apokalipsis 1:7 na kung saan lahat ng mga tao ay nasisitangis dahil sa kanya matapos na tumating na mga sakuna. Tingnan nyo mga kapatid, yung ibang mga tao ay nagsisitangis na matapos na sumapit na sa sakuna. Diba? Yun ang tanda ng araw ng katuwiran ng Panginoon na kung saan na ang mga malalaking sakuna ay darating sa atin. Yung iba naman sinasabi na ang bababa ng Panginoon na nasa alapaap ay aangat tayo hanggang sa langit. Alam niyo mga kapatid, hindi alam kung ano ang kaharian ng langit, diba? Heavenly Kingdom, diba? Alam niyo kung ano ang kaharian ng langit doon sa taas. Yun ang tumutukoy yun sa spiritual na tako na kung saan lahat ng mga hinira ng Diyos ay nandoon na matapos ang kanilang kamatayan. So yan na. Kung tayo ay aangat tayo sa langit mula sa lupa na kasing literal ng kahulugan ay doon tayo mamatay mga kapatid. Kaya sinabi ko una na talagang fairy tale na ang sinabi ni Pablo sa 1 Tesalonica 4:17. Okay, sana maintindihan ninyo ano ang kahulugan yon tungkol sa babalik ng Panginoon na nasa alapaap. Dahil ngayon ang matatapos ang kanyang gawain ng Diyos dito sa lupa. And really coming soon mga kapatid. Dahil sabi ng Panginoong Hesus na dapat magsihanda sapagkat ang darating ng Panginoon ay hindi nyo malalaman. Hindi magsihintay hanggat nakikita nyo ng personal ng babalik ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang Panginoon ay tumating na bilang pagkakataon tao, ang makapangyarihang Diyos. At napapahayag siya tungkol sa anuman na mga bagay na hindi niya malalaman sa Biblia. Ito ang sinasabi niya tungkol sa bababa niya sa alapaap mga kapatid. Sabi ng makapangyarihang Diyos, maraming taong walang pakialam sa sinasabi ko. Lungit nais ko pa rin sasabihin sa bawat tinatawag na banal ng sumusunod kay Jesus na kapag nakita ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sakay ng puting ulap,
Ito ang makiking papapakita sa publiko ng araw ng katuwiran. Marahil ay makiking panahon iyon na matinding katuwaan sa inyo. Subalit dapat mo malaman na ang sandali na nasasaksihan mong bumababa si Jesus mula sa langit ay ang sarili rin ng bababa mo sa impyerno para maparusahan. Iyon ang makiking panahon ng pangwawakas ng plano ng pamamahala ng Diyos at kakatimpalaan ng Diyos ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Sapagkat ang magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga tanda ang tao, kung kailan mayroon lamang papapahayag ng katotohanan. Yaong mga tumatanggap sa katotohanan ay hindi naghahanap ng mga tanda at sa gayon ay nabadalisay na, ay nakabalik na sa harap ng luklukan ng Diyos at nakapasok na sa yakap ng lumikha. Yaon lamang ng mga nagpupumili sa paniniwala na ang Hesus ay hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo ang sasailalim sa walang hanggang kaparusaan, sapagkat naniniwala lamang sila sa Hesus na napapakita ng mga tanda, nung hindi kikilalan ang Hesus na napapahayag ng matinding paghatol at nagpapakawala ng tunay na landas at buhay. Kaya nga, maari lamang silang harapin ni Jesus kapag hayaan siya nang babalik sa kay na puting ulap. Masyado siya sutil, masyado tiwala ang sa kanilang sarili, masyadong mayabang. Paanong kakatimpalaan ni Jesus ang gayong kababang uri? So malino na sinabi ng makapangyarihang Diyos na kung saan ang babalik ng anak na tao sa alapa ay tumutukoy sa mga sakuna na darating na doon na papakita ng araw ng katuwiran ng Panginoon at parusahan yaong mga tao matiwala sa sarili, mga mayabang, at doon sila ay natatangis sa huli matapos na pagsapit ng mga. So yan ang po mga kapatid, at sana maunawaan ninyo tungkol sa bababa ng anak na tao o Panginoon sa alapaap. So hanggang sa muli mga kapatid, maraming po salamat sa pagtalagay sa araw na ito.